Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kaya kumusta maradyaw na buntag na sabang sa Ijutanan. Ako si Radyoman na Gaychu, makig-iban na isabang din sa Wednesday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Miyerkules na pit sa 25 ng Marso 2026. Mga taga pangita sa balaod na upat ka mga babaji dakpan sa kasong illegal gambling. Construction worker na maligya ng droga dakpan sa Del Carmen Municipal Police Station. Samtang sa clay operation ng PNP, may resulta sa pagkasikop sa 58 ang mga malapason sa balaod. 5 pesos na dugang pamasahe sa tricycle aprobado na ng konseho sa syudad. People's Day, tagapaygadon sa Barangay San Jose, Sugbay o Kagutsan kahapon na adlaw. Mamahimong bago na city legal officer tagapakilaya na sa konseho sa syudad. 200 milyon ka pesos na plano na utangon ng LGU Surigao City para ipatukod ng public market di doon sa may Barangay Sabang. Samtang Comelec nakaprinta na gazod ng mga baluta para sa umabutay na SK barangay elections. Pipila isab ka mga reaksyon ng pagtaas o sunod-sunod na pagtaas na gasolina, lakip na ng plitihan ang tagapabati kuman ng pipila ka mga tinunan o mga operators ng inin mga lansya. Amo dyan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Miyerkules na pit sa 25 ng Marso 2026. Tatak Weather MN Weather. Pag-isayran nato kung ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon. Ini si Engineer Francis Simulan ng Pag-asa, Surigao. Mayong buntag maugin ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Marso 25, 2026. Ang weather system nga makaapekto diri sa atong nasod mao kini ang easterlies ug tungod niini ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte ug Dinagat Island makasinati og may mapanganuron ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa pagpatapatak nga pag-ulan, kilat ug dalugdog ug posible ang kilat o pagbaha sa dahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang muhiyop nga gikan sa silangan ngadto na sa amihanan silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan nga adunay sukod sa wave height nga 0.6 ngadto na sa 2.1 meter. Dugang pagsabot o tambag sa mga katawhan, taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon. Giabisuhan ang katawhan sa pagpangandam batok sa mainit nga panahon, labi na sa may kautuhon hangtod sa kahaponon. Hinuon, posible gihapon ang nahibulag, lumalabay o dili magdugay nga mga pag-ulan o daglugdog nga pwede makaapekto sa duha o daghang mga pang barangay. Giabisuhan ang katawhan nga mangandam sa posibleng pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog nga masinati sa inyong barangay. Mag-atang lamang sa thunderstorm o rainfall advisories nga posibleng ipagawas gikan sa Pag-asa.
Ang sukod sa temperatura diri sa Dakbayan gikan sa 25 ngadto na sa 30 antas sentigrado. Ang adlaw mo subang karong buntag sa alas 5:40 ug mosalok karong hapon sa alas 5:49. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simola. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Salamat Engineer Francis Simulan ng Pag-asa Surigao. Alas 6:30 na oras sa daan sa ato sa Marijaon ng Kabubuton nan San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Mga wanted sa balaod o inin tagahanap sa balaod upat ka mga babaji dakpan atolas o tungod ini sa kasong illegal gambling. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Pinasikan sa gahom sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Malampusong nadakpan ang upat ka mga gipantudlong akusado sa kalapasan sa RIP kuna Presidential Decree number 1602 kon illegal gambling. Human kini nga tagsilbi na warrant of arrest sa mga operatiba ng Del Carmen Municipal Police Station sa pagbangunan ni Police Captain Henry Dalid, ang acting chief of police ng Del Carmen Municipal Police Station sa pag-aresto ning upat ka mga babadjing na lambigit sa illegal nga matang sa sugal diha partikular sa Sabay Porok 5 Barangay Lubugon Del Carmen Surigao del Norte. Pinasikan sa gahom sa warrant of arrest nga dunay sa Presidential Decree number 1602 ubos sa criminal case number 2026-07 nga gi-issue ni Honorable Cheryl Jane Claro Zambrano, ang presiding judge sa MCPC 10th Judicial Region Del Carmen, San Isidro, San Benito, Surigao del Norte. Pinitsahan niya tong Marso 17 sa tuig 2026 ang tuyo ka mga nadak o ang upat ka mga nadakpang akusado ang temporaryong nabalhog guman sa custodial facility ng Del Carmen Municipal Police Station kinsa tagtugutan usab kini sa korte nga mobayad sa piyansa balor 30,000 ka pesos matag usa kanila diin ang mao nga kaso ang gitaral guman sa korte alang sa kasong paglapas sa Presidential Decree number 1602 kon illegal gambling. Samtang sa pikas bahin sa Del Carmen Municipal Police Station paghihapon malampusong nadakpan sa gilunsad nga bypass operation sa mga partiban Del Carmen ang usa ka gitudlong suspect nga nagpayuhot sa ginadili nga droga nga usa ka 44 anyos nga construction worker kinsa nakuhaan kani sa mobalor upat ka plastic sa siya sa tagtuang droga ingon man mga drugs paraphernalias ug ang bypass maning mobalor sa usa ka libo ka pesos. Samtang ang maong akusado o suspitsado ang temporaryong nabalhog guman sa Del Carmen Custodial Facility diin pasakaan kini kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:33 na sa ato pagpaddadyon na sa ato mga balita. Taga-aprobahan na gazod na mga sakop sa sangguniang panglungsod kagahapon an 5 pesos ang unang petisyon na taga-hangyo na increase na ato ang mga tricycle drivers dinhi sa syudad. Atula sa taga-himo na publika hearing taga-hangyo niini sa mga tricycle drivers operators na maumintuhan ang pagpamasa o ininplitihan dinhi sa syudad sa paggasakay na tricycle tungod sa sige o halos adlaw-adlaw na pagtaas na presyo sa gasolina o dungan sa tagahimo isab na panagtigom sa konseho sa syudad kagahapon sa pagpanguyo ni City Vice Mayor Alfonso Casura na uyunan ang pagtaas na plitihan gikan sa 11 pesos na dugangan ng 5 pesos ang plitihan kuman sa paggasakay ng tricycle labi na dinhi sa tunga ng syudad o sa duha ka mga barangay o taga-takda isab na magpagawas na taripa human na mapirmahan ng mayor Pablo Eva Dumlao II kuman na adlaw para dinhi makapanukot na isab sa plitihan. Ini ang pagpasabot anan City Vice Mayor sa nahimong pagpaklaro sa pagpatuman sa usbaw sa 5 pesos sa pamasahe sa We are tricycle. already
anticipating na dito kahapon lagi na meeting. Kaala na kung ano yung mahitabo, basta kay kami, pagtuman naman sa ato mga tricycle drivers and operators na kuman, mag-session kami para gadon i-formalize an ato provisional increase. Ha? Again, when you say provisional increase, naghatag naman kami na dinalian na increase ngadto sa ato mga tricycle drivers and operators. Kaya natanaw na mo na nagsaka kada adlaw. In fact, yesterday, as we had that meeting, ang presyo was only 92. Pero kuman nahimo na 98. So, grabe kapaspas ang increase ng ato ang gasolina. So finally, no agree ang sanggunian pangungsod na from 11 pesos ang ato base fare sa tricycle is increased to 5 pesos, meaning 16 pesos. So doon, para din sa taglaong pa urban, to include Barangay Tap and Washington. But sa other areas outside of the urban barangays, tag-fix na sab namo ang ato titihan. Amo gani kuman na ihatag namo sa iyo the moment na finalize na mapirmahan ni Mayor ang ato fare matrix na pwede dalo nila kuhaon silong pagsugod. Kay kinahanglan man sabda o fare matrix para mabawan sa tanan kung pila gagawin bayaran ng tricycle. Pero may process ba makapanukot na badagin daw sila sa inyo na increase They supposedly dili gudot unta na anay until such time na napirmahan ni Mayor. Pero amo lagi ng overtime kami kuman para ma-finalize ang ordinansa sanan mapirmahan dago ng Mayor kung pwede kumando yung rasab o silong buntag. Pero dapat Joyla ipakita ng fare matrix before makasabay. Supposedly amo gudot unta na proseso na maka-release anay gudot kami ng fare matrix na kuhaon din sa sanggunian. Kanhiman din kuhaon ang fare matrix. Kami komandani na mag-overtime day kami para kuha na mo finalize ang fare matrix. We are already anticipating Bueno, na ang dito kahapon unang na pamahayag ginamitin. ni City Bahala Vice na po. Mayor Alfonso Casura, ang kabahin na ini sa pag-aprobar na sangguniang panglungsod ang kagahapon sa na himong petisyon ng mga tricycle drivers operators sa syudad na usbawan ng 5 pesos na kasamtangan na 11 pesos na pasahe sa pagsakay ng tricycle og ato na sayran isab na human na mapirmahan ini og jaon na taripa na ma-display na natanan ng mga tricycle drivers na pwede na sila makapanupot ng 16 pesos og naunanan ini na pipila isab ang mga nahimong reaksyon na pipila nato ang mga kaigsuunan na kapahina sa sugyot na dugang na 5 pesos adya no laong na sobrara og unta taghimo ra na 15 an iban isab na may pabati na saktura na himo na pag-increase tungod kay hangtod kuman adlaw-adlaw hapit maghimo na pagtaas sa presyo sa petrolyo. Tagapasabot na napipila ang mga nagpabati lakip na niini ang mga tinunan o mga estudyante o lakip na mga operators na mga lansaan mi pabati isab anan ini na grabe na pagtaas kuman sa presyo na petrolyo naghimo isab ang kuman na nadugang na mga sugyot na pipila na unta na kun mo balik sa pag-ubos na presyo sa gasolina ang ilang mga pangutana kung mabalik pa bakaha ang unang karaan na presyo ni ini o ini ang pipila ang mga tagapabati isab ang mga reaksyon na mga Surigao nun sa ini na issue kabahin na Lagi ng mga lan sa paingon sa amal. presyo sa gasolina. Siguro. Lagi ng mga lan sa paingon sa amal. Siguro. Siguro. Sige na nato sir.
Unsa may ato ang kontrasel inyo ang sa leader mga diri? nahimong reaksyon nan mga Surigao nun sa diluna na hinabi nan RMN DXRS Surigao na pipila ni ini. Nga kay mga lan sa paingon sa aman eh. Sukuro. Sukuro. Sige na to sir. Unsa may ato ang kontrasel ikaw ang leader diri? So sir sa imuhang pagka master diri unsa may imong sugyot sa imuhang pagka ikaw nga ning taas man ron ang mga matot pa ang naguna gyud diesel gasolina so nagtaas ba po ang inyong mga suhulan diri sa ato mga laborers? Nag-aksyon pa mi pa taas, nagpasidaan pa rin sa mga consumer namo na magpa-spam. So minimum ba ini kada adlaw ninyo diri kilo minimum diri? Hindi sa magkapareha sir. Dili pa kapareha. Oo. So unsa man nagdepende ni sa inyong aswaton or Oo, depende sa mga. okay. So wala mo yung minimum diri nga Wala. daily rate. Okay. So tungkusgan siguro mo aswat mo to yung medyo dako-dako. Di po sir, depende. Ah. Kaya photo sa aswat nila, grupo man. Lastar. Bahay. So nagsugyot mo nga patas ang product niyo Oo, kada patas adlaw. Ayun, amo daw So, may imong sugyot sa nining sa ato ang syudad nga magtaas. At mga tinunan kagahapon human na tag-aprobahan na sa sangguniang panglungsod na petisyon na ato mga tricycle drivers operators gikatakda isab na mahimong fix na o jaunay taripa isab na ipagawas sa ako man na adlaw lakip na sa iban pa na gawas sa urban na barangays o sentro ng mga barangay pariho na ng Washington asa ng barangay Taft na an mahimong plitihan ni ini DC size na o sa gawas na mga barangay an jaon ni saba ka og galingon gazud na tawag na fixed o permanente na mahimong basihan na plitihan diyon sa pag-abot sa ini na mga barangay taga-takda isab na paghimuan na nadugang na mga lakang an pag-monitor sa mga drivers na mo sobra sa ila pag sukot sa pasahe labi na kuman kay padadyon isab na bisan kun waya pa iya taripa sa bilabay na mga semana na jaonay nanukot gazud na 15 pesos hinoon an iban nagpabilin gihapon na 11 an ila pagasukot sa ila mga pasahero sa tungod sa inin na mga reaksyon isab na iban na waya pa makapagawas ng taripa. Straight to the point. Og kumana bag-o isab tungod sa inin grabe na pagtaas o sunod-sunod na pagtaas na presyo sa petrolyo ang presidente Bongbong Marcos nakahimo na gud anan pagdeklara ng State of National Energy Emergency. Taga-deklara na kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency ang tungod sa grabe na tensyon sa tunga-tungang sidlakan daya sa giyera na inin na tali na sa US, Israel sa Iran. Sa executive order na presidente na napirmahan nakabutang din niya ang pagdeklara ng State of National Energy Emergency o adopting the Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Nakabutang sa EO na ang mga kagubot nan ini nagdaya na grabe na epekto sa tibuok kalibutan labi na sa merkado na petrolyo o tungod kay importante ang rehiyon sa produksyon o transportasyon na petrolyo jaoy kawad-on ng kasiguruhan kuman sa supply sa pagka alangan ng supply chain sa nampadado na pagtaas ng presyo sa petrolyo sa tibok kalibutan na naghulga isab sa seguridad sa enerhiya sa Pilipinas. Gawas na ini ang pagsirado ng Strait of Hormuz na nagunang rason kuman na agihanan inin mga supply sa itiro kalibutan amo na naapektuhan ang supply ng produktong petrolyo sa world market. O pwede isa magdayan ng kakuyangon o dili establisado na supply ng enerhiya sa nasud amo na pwede na maapektuhan ang igo na panginhanglanon sa pan-adlaw-adlaw na operasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Dungan ni ini tag-aprobahan na isa ka unified package na nagtumong na mutabang sa mga sektor ng panginabuhian, industriya ng pagkaon sa transportasyon na para maubsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa nasod. Samtang ini na programa isab jaoy taga-mugna na komitiba para may magtigom para ang gobyerno mo
koordinar isab sa implementasyon ng inin amo na programa sa Uplift. Magsilbi na chairman ng Uplift na committee si Presidente Marcos sa miyembro ang mga kalihim o inin ato mga secretary ng Department of Energy, DOTR, DSWD, Department of Agriculture and DOF and DepDev og lakip na ang Department of Budget and Management. Og ato isam na sayran na kagahapon nagasugod na pagapod-apod ng mga ayuda ngadto na sa tanan na apektado na pinakagrabe na apektado na sektor taghimo ang paghatag ng tabang sa mga drivers isab kontra na sa sige pagtaas na presyo sa petrolyo og tungod nan ini nagpatuman ang ato ang gobyerno ng mga lakang kuman para makubsan man lamang ang epekto ni ini sa sektor ng transportasyon subay sa taga-anunsyo na presidente na sugdan na ang pagbahin o pagapad-apod na 5,000 pesos na cash relief assistance para sa 139,000 ka mga tricycle drivers sa 17 ka mga kalungsuran ug dito tag-una sa Metro Manila para mapadadyon ang ila pagpamasada tagtuhuan isab na makadawat ng 5,000 pesos na cash relief assistance ang mga jeepneys drivers dungan anan inin mga fuel subsidies ug iban pa ng mga lakang ng ato gobyerno samtang padadyon isab na tagabantayan kuman ang mga panghitabo sa gawas sa nasud labi na sa world o sa tunga-tungang silakan para maproteksyonan ang panginabuhian ng mga drivers, operators and masiguro ang padadyon nila na biyahe o mapadadyon ang ila pagserbisyo ngadto na sa publiko. Taghimuan isab kuman na nadugang pa ang mga pamahayag na nato ang kagamhanan na sa iba ng mga rehiyon isab gikatakda ni isab o tagalista na ang makadawat anan inin mga fuel subsidy para din mapagaan man lamang ang mga tagapasan kuman na rangka mahal sa pagpresyo ng inin na petrolyo o tagatuhuan isab na ang tanan na mga drivers, operators sa tanan na mga sakyanan na pampubliko ang mahatagan ng inin amo na fuel subsidy. Straight to the point. Alas 6:47 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa na mga balita ato na sayran na himo na pamahayag kuman ng Commission on Elections na nakaprinta na gadon sila sa barangay SK elections ballots o nakumpleto na ang pag-printa ni ini o sa kasamtangan sumaya pa tapos na gadon ang mga baluta para na sa SK barangay elections o naprinta na ang tanan ng mga baluta sa tibuok Pilipinas naggamiton atol sa eleksyon ako man Nobyembre. Ang kamatuuran ang populasyon ng Pilipinas na mubuto ako man umabutay na Nobyembre 2 ang moabot sa 70 milyon kabuok na botante sa sangguni ang kabataan ang jaoy 25 milyon isaba ka mga botante nagpasabot ini sumaya pa na naglakip na niini ang mga 15 anyos hangtod 17 anyos o isa ka baluta ang ihatag o kung 18 anyos na isab ang bata ang ngadto na sa pataas 18 anyos hangtod 30 anyos duha ka baluta isab ang ihatag na baluta o lakip na ini ang sa SK na baluta o sa barangay para dinhi isab dili malibog ang mga botante o kung 30 anyos o pataas isa ka baluta lamang ang ihatag o mano-mano ang eleksyon o makit-an subli ang yellow box o ballot box na daon kuman na amoy gagamiton sa umabutay na SK barangay elections. Ini amoy tag-butsyag kagahapon na chairman sa COMELEC, Chairman George Erwin Garcia, human sa tagahimo na pamahayag kagahapon dito sa Kauluhan. Straight to the point. Alas 6:49 sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita malampuson na tuod ang tagahimo na People's Day 2026 sa kagamhanan sa syudad didon sa mga isla na mga barangay kahapon na adlaw atuyo ka mga barangay na naglangkob sa 1,600 kapin na serbisyohan sa
mga barangay sa isla, lakip ni ini ang barangay San Jose, Kagutsan, asa ng barangay Sugbay. Malipayon na nadawat anan ini mga residente ang kagahapon gikan sa amo na tuyo ka barangay ang nakalain-lain na libre na serbisyo na dayanan kagamhanan sa syudad. Pinaagi na sa People's Day program o miabot sa 498 ka mga residente ang mikanto sa San Jose Gym o pinaagi sa paningkamot sa matag buhatan ahensya o grupo nakalista ng mokabat 1,627 ka mga naserbisyuhan at sa inin mi tambong didon sa amo na barangay gym. Isa sa mga naguna na serbisyo na taga-pilahan sa mga residente ang libre na tuli gikan sa City Health Office o lakip na niini ang kalipay ng mga inahan sa mga kabatanunan kay naka-avail sila ng libre na pagpatuli sa ilang mga kabataan. Ang City Social Welfare Development Office isab a Sustainable Livelihood Program na nahatag isab ng libre na manicure, pedicure o masahe. Mga serbisyo naghatag na ni gayon sa mga lumulupyo na makapahuway, makaatiman sa ila kaugalingon na wayay gasto. Si City Vice Mayor Alfonso Casura nanguyo kagahapon sa People's Day program dito sa amo na mga barangay kaiban ang mga konsehal na sakop sa konseho na sila konsehal Arnold Go, Baltazar Abiam, Dr. Faith Ilumba, Joshua Hili, Noel Catri, Perfecto Consigo o Carl Dwayne Casura. Ang kalapunsan na ninin na People's Day 2026 sa ini ng mga barangay at mailhan sa tinguha akuman sa lokal na kagamhanan na mapaduol o mapasuod ang mga programa sa kada pamilya. Giawhag isab ang tanan na mga suligaw nun sa pag-monitor sa opisyal na mga schedule kuman sa mosunod na People's Day andini sa mga barangay sakop sa syudad. O kagahapon malipayon isab ang mga naka-libre na postiso human na tagatagan isab sila ng libre na postiso na gikan sa tuyo ka mga barangay na diin isa sa mga bag-o na mga programa ang balik ngiti program na nato ang kagamhanan dungan isab na ilataghatod na amo na mga postiso na libre ngadto na sa inin mga hingtungdan na mga benepisyaryo. Straight to the point. Alas 6:52 sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Ato isab na siren na mihimo isab ang kuman na dugang na mga pagpaklaro isab na ato kagamhanan kabahin na ini sa ila atag himo isab na mga pagpaningkamot ang kuman na maubsan man lamang makubsan man lamang ang himo ng mga pasanunon sa gimbugaton na ining katag-as na mga presyo kuman sa mga nagunang palaliton taga-butyag paha na taga-paningkamutan isab akuman ato akagamhanan na dili maabusuhan nan mga negosyante ang pagtaas na ining presyo sa petrolyo o padadon kuman ang mga pag-monitor sa akin mga lan sa paingon sa aman adidon sa mga sukuro lakip na sa mga dagko na mga grocery stores taga-butyag pa na nahulga isab ako man na posible isab na pag-undang mga pamasahero sa pipila ka mga bahin din sa nasod at tungod isab sa dugang na awhag kuman na mapatasan o mapatuman ang pagtaas na pasahe labi na sa mga jeepney o mga buses. Hinoon ang napipila ka mga transport group kuman naghulga ng mga taga-himo na pagprotesta o gikatakda nila ini na himuon isab ako man na simana. Pero bisan pa na ini tagpangandaman isab na nato ang kagamhanan ang posible na epekto sa dili matud pa dili masagda isab ang mga transport group na maghulga sa pag-undang sa ilang mga pagpamasada. Straight to the point. Ang sugyot balaod isab na pag-suspendi na fuel excise tax na isumiter na gadud na Senado sa Office of the President. O nakasumiter na kuman ang Office of the President na sugyot balaod para sa pag-suspendi anay sa nan pag-ubusan excise tax sa petrolyo sa ang subli na matud pa pagpakilid sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Taga-confirmar kuman ng Senate President Vicente Tito
Soto III ang pagsumiter ni ininan amo na mga sugyot abalaod sa Malacañang. Una nang tagbalik sa Senate of the President ang sugyot abalaod na nagtumong na ubsan suspindihon ang pagkolekta ng excise tax sa mga petroleum products humana na permahan sa House Speaker Faustino D. II. Og mi laom isab kuman ang Senate President na mapermahan na inaniini na presidente para makubsan ang pasaanunon ng mga motorista sa paddada ng pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Straight to the point. Alas 6:55 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Ato na sayran isab na nagapadadyon gihapon ang ato kagamhanan sa iban pa ng mga programa ni ini labi na sa taghimo kuman ng mga pagpanimkamot para dinhi mahatagan isab na suporta na ato mga kababadjinhan og sa ulog isab kuman sa kagamhanan sa syudad ang selebrasyon sa International Women's Day og taghimo ang pagpanguyong sa mga programa para sa kababadjinhan sa City Social Welfare and Development na diin dungan na misilbrar sa International Women's Day na tawag na Fantawid Day o didon kahapon sa City Gymnasium o sa pakigpartner isab ng DSWD na amo na tigom sa mga nagkalain-lain na grupo sa kababadjinhan o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na mga miyembro gikan sa nagkalain-lain na mga barangay. An amo na selebrasyon nag-abri para sa matud pa na mga programa para sa amo na mga hingtungdan ng mga kababadjinhan gikan sa nakalain-lain ng mga barangay. Tag-abrihan ang amo na programa kagahapon ipinaagi na sa parada libot sa syudad na taga-sundan ng Zumba competition asa ng mga paraffol sa pag-atender isab ni Vice Mayor Alfonso Casura o lakip na ni ini na nagpakita na nasuporta isab ang Vice Mayor ngadto na sa amo na mga grupo sa mga leader na mga kababadjinhan iban sa Local Youth Development Officer o City GAD Focal Person Attorney Crisila Grace Buniel o sa City Social Welfare Development Officer Lenny Liray ang Assistant CSWD Officer isab Mark Cavan Salar o ang Women's Federation President Vanessa Tabada. Isa sa mga taghimo isab na programa amo ang pagpahigadon sa mga lecture sa cybersecurity hygiene for women ban sa DICT Personal Information Officer Miko Lumpot. Amo na sesyon naghahatag na praktikal na kahibayo sa online safety o responsable na pag-practice sa paggamit didon sa social media. Amo na kalihukan ang isa sa mga nahimong pagtutok sa paghahatag ng suporta sa pagkilayan ng ato kagamhanan sa nahimong papel ng ato ang mga kababadjinhan lakip na padadyon na pag-promote ng ila karadyawan o ang ila pagpalambo sa ila tagsa-tagsa ka mga taghimo didon sa ila barangay. Straight to the point. Alas 6:58 na sa ato pagpadadyon sa dugang panato na mga impormasyon sa mga balita dungan isab sa tagahimo akuman na mga kalihukan akuman na buyan sa Marso ang City Veterinary Office padadon isab na nagaawhag sa tanan na mga nagbaton ng mga kayupan labi na mga ido na kinahanglan pabakunahan an ila mga kayupan sa irehistro gajud didon sa City Veterinary Office dungan sa inin Rabies Awareness Month at padadon kuman ang house to house dog cat vaccination and registration sa naglain-lain ng mga barangay kuman na adlaw gi katakda na magapadadon ini didon sa barangay Taft ang pagpaygadon sa inin pagpamakuna na rabies sa ato ang mga kayupan o dog and cat rabies vaccination o pet registration kuman na adlaw
kuman na adlaw adun sa may barangay Taft magpaygadon na inin amo na mga pagpamakuna sa mga ido. Particular na alauna imidya kuman na hapon alauna imidya hangtod ini alas 3 sa hapon sa mga purok sa Baybay Rose Pantalan 1 sa nan 2. Silum o sa pizza 28 isab sa adlaw na Sabado gikatakda sa barangay Rizal gikan sa alas 8:30 ngadto na alas 4:30 sa hapon ipahigadon di sa may Yamana Pepang subdivision an amo na dog and cat rabies vaccination. Tumong ni ini na mapalapdan kay bayunan at sa madugangan pagpaymangno sa tanan ng mga nagbatonan mga kayupan labi na mga ido na kinahanglan pabakunahan irehistro didon sa buhatan para malikayan an matud pa rabies ug taga-padazon kuman ang pag-aawhag sa mga residente isab dinhi sa syudad na unta mahipos an ila mga kayupan ug dili ipalatigaw didon sa Kadayanan. Tungod kay padazon gihapon na dinhi sa mga barangay nagkalain-lain na mga barangay sakop sa syudad na padazon na jaoy gazud mga napasagdan na mga kayupan labi na in mga ido og nahimong problema isab diyon sa Kadayanan labi na kung sila nakadugang sa inin pagpakanat sa mga basura ug lakip na niini na nahulga isab ang pipila ka mga motorista sa kadaghanan ini na naglatagaw labi na kun gabi. Alas 7 na sa buntag oras ato daan sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Greenstone Mining Resources na manukad ang ila operasyon sa Barangay Kawilan at tubod sa Surigao del Norte. Ini na ato programa tagapalizuhan isaba sa ato ng D3 Biofood Supplement na padadyo ni dyan na mapalitan sa talang mga drugstores, grocery stores at dini sa ato syudad sa nan probinsya. Pasalamatan sa nato ang idwina sa flower shop dito sa may Dayan Amat ini na syudad og lakip na sa Sida liniment oil na mapalitan sa talang mga grocery stores sa dini sa ato ang syudad. Sa ato pagkapadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na mga balita ato na sayran isab na taga sugda na isab ako man ang hatag anan mga ayuda sa sunod na simana ng Department of Agriculture ang paghatag na mga ayuda para sa ato mga mag-uuma sa mga ngisda adunganan ini na yango isab reklamo na ato mga ngisda na grabe kamahal ang presyo sa petrolyo. Sa tagahimo ako man na mga pamahayag ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tagsiguro sa ila departamento sa Budget and Management na i-release na ang pundo na pang-ayuda o takda na madawat ang taga 2,325 gikan sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o jaon sa 4.175 milyon ka mga mag-uuma lakip na mga mangingisda ang makapuyos nan ini. Taga butyag pa na jaoy isab na bili na pundo kuman para sa fuel subsidy gikan sa milabay na tuig pero jaon sa 40,000 lamang ang mahatagan o taga-explicar kuman ng DA Secretary Laurel na apektado pagyapon sa pagtaas ng produktong petrolyo ang ato mga mag-uuma o mga mangingisda tungod kay migamit ang mga ini ng petrolyo sa ilatanan na mga makinarya o padadon na kuman isab ang mga pag-aawag isab ang napipila nato ang mga mangingisda na unta sila labi na din sa ato syudad sa probinsya na sila ang mahatagan ng mga ayuda gikan sa ato kagamhanan. Alas 7:08 na oras ato daan sa ato sa Marijaw na kabubuton nan Doc Natural Mindanao na mapalit ang kuman sa tanan ng mga butika dinhi sa mga mainland municipalities o lakip na dinhi sa istasyon sa DXRS. Ang Doc Natural Mindanao wayay overdose o izo ra patakan izo isa ka baso na ilimnong nga tubig kada adlaw para dinhi cleansing o mugawas na hugaw sa ato lawas o taga himo amo na Doc Natural Herbal Drops para dinhi makatabangan na malimpyuhan isa man ato mga kidneys o lakip na niini na dako ang mahimong epekto niini asa na makahatag nan marajaw na benepisyo sa ato panglawas. Doc Natural Mindanao Herbal Drops mapalit ang dinhi sa istasyon na sa DXRS. Pasalamatan sa nako an Downy Rock Darab Bango-Bango.
Og kuman na taud mo sunod na an ato duganghan ay pasa ato mga balita sa RMN Network News. Sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Balik kita sa second portion para sa dugang panato ang mga isgutanan labi na sa inin sige na pagkataas ng presyo sa petrolyo. Lakip na niini ang napipila ka mga komentaryo isab o reaksyonan ato ang mga sumasakay din sa ato a syudad human na aprobahanan sanggo ni ang panglungsod ang paghatag na dugang na aumento na 5 pesos sa plitihan sa tricycle. Good morning diha kay June Caranto, Jilly Pana, kay Randy Santizas, Jocelyn Dumanhog Rojas sa Marazon na morning o kay Josie Kagaanan Marazon na buntag. Iba na ako diri sa control, JU Bataan o didon sab sa transmitter site Perlo Fernandez. Ako si Radyoman Gaydol Fuchu, Marajaw na Miyerkules. Straight to the point. RMN. Network News. Pirma na lang ni